Dear Kuya Poy, ako po si Renato, 48 years old, mula dito sa Quezon Province. Sa totoo lang, nagsisisi na ako at tama nga na walang nagiging masaya lalo kung nagsisimula ang relasyon sa isang pagkakamali. Aaminin ko Kuya Poy na nagawa kong lokohin ang asawa ko. Nakita ko kasi sa katrabaho ko ang sabihin na nating 20% na kulang sa asawa ko. Sa tuwing umuwi kasi ako ng bahay, palagi ko na lamang siyang nadadatnan na mukhang losyang. Hindi man lang magawang ayusin ang sarili niya. Kaya nang malaman kong may gusto sa akin ang katrabaho ko, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at nagawa ko ngang pormahan din siya. In short, pinatulan ko na. Naging madali lang ang lahat para sa akin, Kuya Poy. Madalas nga kaming umeskapo para, alam nyo na, masarili namin ng katrabaho ko ang isa't isa. Kung saan-saan kaming mga hotel na papadpad, maapunan lang ang uhaw naming mga katawan. Pero ang saya at ang tatak yun ay nalaman ng misis ko. Siyempre, ang pinili ko ay ang kabit ko dahil siya ang mas maganda at mas sexy. Hindi kagaya ng asawa ko na hindi ko na maintindihan ang itsura. Matapos nga ang pangyayaring yun ay nagawang umalis ng asawa ko sa bahay namin para umuwi sa mga magulang niya. At ginamit ko naman ang pagkakataon na yun para maibahay na ng tuluyan ang katrabaho ko. Ang pinili kong kabit ko. At makalipas nga ang ilang linggo at mga buwan, unti-unti Kuya Poy, ay mas nakilala ko pa ng lubusan ang kabit ko na pinili ko kumpara sa babaeng pinakasalan ko. Kuya Poy, sobrang tamad ng babaeng ibinahay ko sa bahay namin ng asawa ko. Yung tipong ako pa ang naglalaba para may maisuot ako sa araw-araw. Sobrang hirap na hirap ako sa sitwasyong pinasok ko. Malayong malayo yan sa asawa ko na pagkagising ko sa umaga ay may madadatnan na agad akong pagkain habang ready na rin ang isusuot ko na damit pantrabaho. Yung tipong kahit gaano pa nga kahirap at kapagod ako sa trabaho, ay alam kong may sasalubong sa akin at may makakasabay ako sa hapunan. Sa misis ko lang yun nakita lahat, Kuya Poy. Kaya napagtanto ko na milya-milya talaga ang layo niya sa babaeng ginawa kong kabit. Binisita ko ang asawa ko sa bahay ng mga magulang niya dahil co-parenting ang setup namin para sa anak namin. Kuya Poy, nagulat ako. Biglang glow up at sobrang ganda ulit ng asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at napagtanto ko nga na maling-mali talaga ang ginawa ko sa kanya. Masakit man pero hindi ko man lang siya inalagaan ng maayos noon. Ngayon ay lubusan ang aking pagsisisi sa desisyong ginawa ko. Gustuhin ko mang balikan ang asawa ko ay mukhang malabo na ito mangyari dahil nababakas ko na rin sa mga mata niya na masaya na siya sa bagong buhay niya ngayon nang wala ako. Hanggang dito na lamang ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. At sana nga po ay kapulutan nito ng aral ng marami na naliligaw na katulad ko. Lubos na gumagalang, Renato.
Napakinggan nga po natin ang kwento ni Renato kung papaanong iniwanan niya ang kanyang asawa na sinasabi niyang nalosyang na raw. Kaya naman ipinagpalit niya na ang kanyang kaopisina na katrabaho at yun ang ibinahay. Alam nyo, sa mga katulad ni Renato na ipinagpalit ang asawa dahil sa nalosyang na ang inyong partner, alamin nyo muna kung bakit napabayaan nga ba ng iyong asawa ang sarili niya. Kung tamad talaga siya, may bisyo at burara, malamang may punto at tama ka na iwanan na nga siya. Pero kung ang dahilan ng pagkalosyang o pagkawala ng alindog o ng tikas ng asawa mo ay para pagsilbihan ka at ang anak ninyo, mag-isip-isip ka. Ang kailangan ng asawa mo ay yung appreciation o yung pagkilala sa kanyang pagpapagod para sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Pahinga, tulungan mo siya at lubos na pagmamahal galing sa'yo. Hindi yung kapalit na mukhang fresh nga kasi tamad pala. Pag-isipan mo yan, kapatid. At dyan natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,